possibilities. Parang, Sir Ronald, napaka-grim ng discussion natin today. I was hoping a much more positive discussion. Nadidepress ako sa'yo. Ikaw nagbanggit ng cannibal. Ako, binanggit ko, sinusuka lang eh. Ikaw yung cannibal. Mas matindi yun. Parang Eating each nag-Hannibal other's human flesh. Nag-Hannibal lecter. Hannibal lecter. Grabe naman yung... Tingnan mo si Mark. Ayaw na tuloy pumasok. Ayaw na sumama doon sa usapan natin eh. Suka at saka cannibalized. No? Parang, pero in fairness, nilagay niya yung number 27 niya just in case lang. Grabe naman. Kasi ayaw ko na pagunin. I know you need to rest some. Try to wrap this up as soon as possible. I just have sir. Ayun na si Mark. Natatawa. Medyo na-insulto. Ayan, na-challenge. Sir Mark, welcome back. Muntik kita natanggal. Sir, 1,000,000 ano yun, pabahay. Grabe ka naman, sir. Para kang Eddie Hill, pang-presidential yung ano yan. Sir Mark! Okay itong ano natin, on the move yung senator natin. Senator Vlogger, number 24. Number 24, tied ka. Statistically tied dun sa Okta survey. 24 to 61. 27. 27. 27. Yeah. Exactly. So, Mark, what's your strategy moving forward? Awareness na lang to, di ba? Kasi ang laki ng room for improvement in terms of awareness eh. Oo, 4% lang yung awareness ko eh. So, ang laki pa nung kailangang itaas. Pero in fairness, so, yun lang eh. Television, social media. Right. Tapos meron ako mga gimmick. Awareness mo ngayon. Not bad. I'm just saying. Sir Ronald, anong advice mo kay Mark? Kanina pa tayo nag-advise sa mga Baka si Mark pwede rin mag-analyze. Disruption! Disruption. Dahil hindi pwede ang slow burn eh. Dahil 3 months na lang eh. Kakasimula na ng campaign. Kailangan continuous disruption para magmarka. Paano yung mga botante, for lack of a better example, the Miriam Defensor Framework, no? Create disruption, no? Make yourself iconic, no? Kaya yun yung pwedeng gawin dahil hindi normal yung kampanya ni Mark dahil outsider siya eh. Outsider siya sa politika eh. No? Kaya kinakailangan niya talaga disrupt, no? Para magmarka. Kailangan ba niya sabihin yung Mark, Bebels, yung sa Mark, nabanggit ko kanina si pangalan ng head ng action? Ernest Ramel. Si Ramel. Si Ernest. Di ba ang dala na niya party list ngayon? Hindi na action, ang dala niya angkas. Hindi ko alam eh. Hindi kasi sa Manila kasi maraming mga party list na dala-dala doon kay Yorme. Ewan ko lang kung paano Siya presidente ng action eh. Si Ernest hindi pwedeng ibang party list ang dala niya. Kung yung party list, hindi ko talaga alam eh. Baka tinutulungan lang naman. Tanggal ka nun. Tanggal ka sa partido mo. No? Dahil sa party list, isang boto lang eh. Hindi mo naman pwedeng iboto yung action at saka angkas at the same time. No? Isa lang ang pwede mong dalhin. At kung dadali mo yung angkas party list... about that, Sir Ronald. Pero... Ayun, baka naman tumutulong lang. Hindi ko din alam. Tanungin ko siya. Baka makita kami this weekend. Ayoko tanungin si Mark kasi baka mapaham. Yun lang nabalitaan ko. Sir Ronald, parang nakita ko sa Isko naka-red na kasama si Philip Salvador. DDS na ba si Isko ngayon? Yun ba yung positioning niya ngayon? Ang basa natin? Chinese New Year yun. Ay, galing talaga. Kaya nakapula. Ano yun? Chinese New Year. Okay. Okay, Pero bakit si Salvador ang kasama niya? Sasayaw pa sila? Nakita mo, Sir Ronald, yung sayaw ng Philip Salvador? Yung... Ganon. Yung i-zoom in. Sir Ronald, gawin natin. Nakita ko yung sayaw mo. Oy, Budots 2.0. Kapag nanalo si Philip Salvador. Baka, wait lang. Papansin tayo niya. Ba't paborito mo Mary Grace? Ba't ka lagi sumasayaw sa harap ng Mary Grace? Kasi, monthsary na po namin ni Mary Grace. Third monthsary na po namin. Malapit pa naman ang Valentine's Day. Happy Valentine's Day in advance. Sir, last part, I want to ask you and also Mark kasi nakabalik naman si Mark. Mark, anong basa mo dito sa Sara impeachment? Si Cheese Oscadero sa tingin mo was doing the right thing from, of course, aesthetic, lifestyle point of view? Do you think he needed time until June to do the
microblading. Do you think the fact that he could be in contention to replace the vice presidency if ever impeachment, maganda na may plausible deniability siya? Or siguro naman si Jesus Escudero ay pa-safe na lang siya dahil he's thinking about 2028, VP, presidency. So ayaw rin niya i-piece off yung Duterte constituency. What is your idea of Jesus Escudero's, aside from his fashion, his political positioning? Future Senador Mark Gamboa, yung maging presidente mo sa Senate. Ayun siguro pwedeng pa-safe, pwedeng yung mga ibang senador na tumatakbo para hindi maapektuhan yung kampanya nila, maaaring kasama yun sa konsiderasyon. Ayun, baka yun ang yun ang mga rason bakit kaso nasa konstitusyon na kayo. So, hopefully by next month masimulan na at maano na. The forthwith interpretation of the Constitution. Sir Ronald, where do you see this tussle between Senate and Congress on whether there could be a trial while there is a recess in the Senate? Or wala na, good luck na lang, talagang hanggang June na yan? Tingin ko Richard, several reasons. Una ay yung pinakamababaw ay karamihan sa mga senador nakabili na ng mga tickets, nakabili na nagpa-reserve na ng mga hotels, nagpa-reserve na ng mga restaurant, no? At may plano na sa kanilang mga kasama na talaga magbakasyon, no? Kaya tingin ko yun yung pinakamababaw na dahilan, pero dahilan pa rin, no? Kaya ikalawa ay ayaw nila na yung kanilang bakasyon ay maistorbo nitong Kongreso na last minute daw nagsampa ng impeachment sa kanila. Sa akin kasi immaterial yung last minute o first minute o second minute Immaterial yun The very fact na transmit na, may commandment ang Constitution na forthwith ay i-constitute yung sarili ni eleksyon. Very clear yan, forthwith. No? Sabi nga nung isang nagdedepensa sa kanila, iba-iba naman ang definition ng forthwith. At pwede naman niyang umakyat sa Supreme Court para i-define kung ano yung forthwith. No, tingin ko ang daming ginagawa ng Supreme Court para pagdesisyonan kung ano ibig sabihin ng forthwith. No? Kahit saan diksyonaryo mo hanapin ang forthwith, pare-parehas ang ibig sabihin yan. No? Pare-parehas ng ibig sabihin yan. No? Pero yun yung ikalawa. Yung ikatlo ay tingin ko yung karamihan sa mga senador ay either ayaw mangyari yung impeachment before the elections dahil may 7 re-electionists, may 2-3 na tatakbo sa local position, no? May 3 na tatakbo sa local position at ayaw nila na yung kanilang election victory ay madampen nung mga anti-impeachment, no? Yun yung isang main reason. Talagang laban sa impeachment, no, ni Sara, no, na either nandoon sa PDP laban or mga independent na ayaw atakihin si Sara because of their own political calculation. Tingin ko pag pinagsama-sama mo yan, medyo majority yan. At ikusasama mo pa yung mga nagbabakasyon, that is an overwhelming majority. At syempre, sa Senate kasi, pag ikaw ay Senate President, a simple majority, pwede kang tanggalin. Kaya dyan takot si Jesus Escudero. Yung huling dahilan na sana hindi totoo, no? Sana hindi naman, ay pwede na si Senate President Jesus Escudero ay may deal na dun sa mga anti-impeachment. No? Sana hindi naman. No? Sana hindi naman. Pero may ganung possibility na kumakalat na si Senate President Cheese may have gone into an agreement with the Iglesia, with the DDS crowd, etc. May totoo yan, hindi siyang palitan anytime. Pero yung lahat ng ginagamit ng argument na hindi naman kailangan sila magmadali. Wrong! Yung sinasabi ng argument na kahit ang presidente hindi pwedeng magpatawag ng special session unless it is in relation
sa legislation. Again, wrong. No? Ay yung sinasabi niya, no? They have to create new rules bago sila magsimula ng impeachment, no? Ay not totally correct. Kaya ang daming bumabanat sa kanya ng mga legal luminaries, no? From IBP presidents to well-known professor of law like si Ranhilio Aquino, Father Ranhilio Aquino, hanggang kila Adolf Ascuna, kila Justice Carpio, no, etc. etc. Wala siyang kakampi ng mga legal luminaries. No? Dahil ang tingin niya, siya na yung kanyang sariling legal luminary. No? Yan yung problema. Kasi para sa akin, he's a fashion luminary. I'll give that to Jesus Escudero. But so that means you really have to look at a scenario whereby iba pa yun, pero pwede natin pag-usapan yan ng 2 oras sa next episode. Ayan, sige. Thank you, Sir Ronald, for so that basically means maybe it's better having someone like Tito Soto to be the next Senate President, and then maybe there's a chance after elections. Is that what we're looking at? Nag-freeze yata si Richard. Squid Games ba yun? Ano yung narinig ko, Squid Games? Hindi, ikaw lang yata yan. So that means basically you're also looking at the need for a new Senate President, someone like Tito Soto to oversee a proper trial. Is that what you're looking at? Well, yung unang pressure sa kanila, Richard,